Ika-3 ng Hunyo, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC nagbabala laban sa kumakalat na fake news ukol sa umano'y pagpapaliban ng BSKE. Utang ng Pilipinas bahagyang bumaba sa 18.47 trillion pesos. Vice President Sara Duterte nagmensahe kay ex-Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos ang expulsion sa Kamara. Malacanang nilinaw na pinag-aaralan pa lamang ang 240 pesos immigration fee. Pilipinas at Japan, suportado ng Taiwan sa maritime talks. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, may bagong Senate President pro tempore at siya na ring acting Senate President ng Senado sa katauhan ni Senator Win Gatchalian. Matapos ang 2 araw na walang sesyon, nakabuo ng 12 senador na present sa naging plenary session bandang alas 3:20 ng hapon Miyerkules. Ang dating 11 senador ng minority ay naging 12 sa pagdalo ni Senator Chis Escudero. Matapos ideklara na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, agad na nagluklok o naluklok si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Nanumpa si Gatchalian kay Senator Tito Soto. Before we adjourn, ladies and gentlemen, the Chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes, and with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators, with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction. Thank you. At dahil dineklara na ring bakante ang mga posisyon sa Senado, ay nagluklok na rin sila ng bagong mga chair ng mga committee. Maging ang Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms ay napalitan na rin. Samantala, si Senator Miguel Zubiri ang chair ng Committee on Rules at si Senator Erwin Tulfo ang chair ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o mas kilala bilang Blue Ribbon Committee. You have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday there will be a blue ribbon hearing. Samantala, sa pahayag ni Senator Chis Escudero sa kanyang social media site,
Hindi ito usaping politikal at hindi pagpili ng paninindigan, kung hindi, ito ay paninindigan para sa Senado at sa tungkulin. Anya, ang naaapektuhan ay ang kakayahan ng Senado na gampanan ang tungkulin, kung kaya't ito ay naging basehan ng kanyang pasya. Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakaharap ang mga bagong Pilipinas Presidential Scholars sa lungsod ng Maynila. Mahigit 4,000 scholars ng Maynila ang nakatanggap ng halagang 20,000 pesos sa ilalim pa rin ng programang Bawat Barangay Makikinabang, kung saan ang bawat barangay ay makakatanggap ng halagang 200,000 pesos at ang 100,000 dito ay gagamitin sa scholarship assistance. Kasama ng Pangulo si Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza sa distribution na ginanap Martes ng umaga, June 3 sa Rizal Memorial Stadium. Kaya, yung 100,000, hinati sa 5, dahil mamimili ng tigli-5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa, para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na diploma, may hawak na certificate, ang isang tao, ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Samantala, nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC laban sa kumakalat na social media na umano'y pagbabago sa election calendar. Ayon sa COMELEC, fake news ang kumakalat na pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataang Elections o BSKE. Nilinaw nitong tuloy pa rin ang BSKE sa November 2. Nagbabala rin ang COMELEC na ang pagpapakalat ng mapanlinlang o gawa-gawang impormasyon ay maaaring maituring na paglabag sa batas na nakasaad sa Omnibus Election Code. Hinimok din ito ang publiko na beripikahin lamang ang mga election update sa official COMELEC channels. Dumako tayo sa ating ulat panahon. Patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mag-ingat sa banta ng pagbaha at landslide lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan. Habang maaliwalas na panahon na may tsansa rin ng pag-ulan ang posibleng maranasan sa natitirang bahagi ng bansa. Samantala, kasalukuyan namang may minomonitor ang Pag-asa na low pressure area na huling namataan higit 400 kilometro mula sa northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan at may mababang tsansang mabuo bilang bagyo sa mga susunod na oras. Susunod sa News Force. Malacanang nilinaw na pinag-aaralan pa lamang ang 240 pesos immigration fee. VP Sara nagmensahe kay ex-Cavite Representative Barsaga matapos ang expulsion sa Kamara. Pilipinas at Japan suportado ng Taiwan sa maritime talks.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.